Nakatingin siya sa akin. Ang duyan ay umuugoy ng mas mabilis. Lumalakas ang langit-ngit ng lupit. Langit-ngit ng langit-ngit. At saka ko napansin ang nakakatindig balahibong detalye. Hindi na siya nakatingin sa karakter sa pelikula. Hindi na siya bahagi ng eksena. Bumilis ang tibok ng puso ko, kasabay ng tunog na iyon, at sa sumunod na iglap, kumilos siya, dahan-dahan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Tinanggal ang belo. Ang muka ay hindi malinaw, hindi tao, hindi rin hayop. Isang anino ng bunganga na bukas na bukas. Isang madilim na butas na tila walang hangganan. Mula rito, lumabas ang malamig na hininga na dumampi sa balat ko. Parang galing mismo sa loob ng screen. Gusto kong bumaling, tumakbo, isara ang telebisyon, pero hindi ako makagalaw. Para bang ang mismong silid ay naging bahagi ng pelikula. Ang mga anino sa paligid ko ay kumikilos, sumasayaw kasabay ng ilaw ng screen. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. At bago tuluyang magdilim ang lahat, isang boses ang lumusot, basag-basag, malamig, direkta sa tenga ko. Matagal na kitang pinapanood. Sa pelikula, kumikislap ang mga kandilang halos maubos. Ang usok nito'y gumagapang sa kisame na parang hininga ng patay. Sa bawat pag-indayog ng liwanag, sumasayaw sa pader ang mga anino. Mahahaba, baluktot, at tila mga kaluluwang nananaghoy. Sa gitna ng silid, nakaluhod ang isang matandang babae. Ang kanyang kasuotan ay puting gusgusin, basang-basa sa pawis at abo. Ang buhok niya'y magulong parang ugat ng punong matagal nang nakabaon sa lupa. At sa kanyang mga kamay, isang manikang tinahi mula sa lumang tela at buhok ng tao. Nakadikit pa sa sinulid ang mga bakas ng tuyong dugo. Habang bumubulong siya ng mga salitang hindi ko maintindihan, dahan-dahan niyang itinapat ang karayom sa dibdib ng manika. Walang tunog, maliban sa mahinang kaluskos ng hangin. Nang tuluyang bumaon ang karayom. At doon ko naramdaman isang kilabot na gumapang sa balat ko. Malamig na parang yelo, kumurot sa dibdib ko.
eksakto sa lugar na tinusok niya. Nanigas ako. Bumalik sa isip ko ang mga gabing nilalagnat ako nang walang dahilan. Ang mga bangungot na paulit-ulit. Ang bigat sa dibdib na parang may nakadagan at humihinga sa ibabaw ko. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Sa bawat pintig ng puso ko, parang naririnig ko ang kanyang bulong. Umaalingaw-ngaw mula sa loob ng pelikula. At habang patuloy ang ritual, napansin kong gumagalaw ang mga anino sa likod niya. Hindi nakasabay ng liwanag ng kandila. Unti-unti kong napagtanto, hindi ako basta nanonood. Matagal na pala akong bahagi ng ritual na iyon. Unti-unting nagdilim ang screen, ngunit hindi natapos ang pelikula. May kumaluskos, hindi mula sa TV, kundi mula sa likod ko. Parang may humihinga, mabagal, mabigat. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Nananatiling akong nakaupo. Pilit na pinapakinggan ang sarili kong hininga ng malakas. Sa gilid ng aking paningin, kumikislap pa rin ang liwanag mula sa TV. At doon ko nakita ang matandang babae. Hindi na siya nasa pelikula. Nakatayo siya sa likod ng sarili kong refleksyon sa salamin. Nakatingin ng diretso. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Nakatingin ng diretso sa akin. Ang usok mula sa kandila sa pelikula ay tila lumabas sa screen. Gumagapang sa sahig, dumidikit sa aking balat. Amoy abo, amoy sinunog na buhok. Bumubulong ang mga salitang pamilyar, parang mula sa mga panaginip kong laging nagigising ako ng pawis na pawis. Napalunok ako. Tinatapik ko ang dibdib ko. Doon pa rin ang kirot, kumakabog sa ilalim ng balat. Nang muling tumingin sa screen, wala na ang matanda. Ang manika na laman ng natira, nakahiga, may karayom sa dibdib. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment.
Maraming salamat po. Ngunit, ang tela nito ay hindi na lumang tela. Ang disenyo ng damit ay kapareho ng suot ko ngayon. Nanginig ang kamay ko. Dahan-dahan kong nilingon ang paligid at sa dilim ng aking silid, may manika akong naririnig. Isang tawa, basag at mababa, parang galing sa lalamunan ng isang matagal nang nakalimot huminga. Tumakbo ang ilaw ng TV. Nag-flicker at sa bawat pagpatay-sindi, lumalapit ang refleksyon ng matanda. Hanggang sa wala ng pagitan ang pelikula at ang mundo ko. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. At sa huling sulyap, bago tuluyang mamatay ang ilaw, nakita ko ang sarili kong nakaluhod. May hawak na ng manika at ang karayom ay nasa aking kamay. Habang patuloy kong pinapanood, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Hindi malinaw, kundi parang mga basag na salamin na kumikislap sa dilim. May mga gabing nagigising ako, may hapdi sa balat. Mga sugat na tila hindi galing sa tao. Sa umaga, tahimik kong inililibing ang mga alaga kong aso. Malamig at walang bakas ng laban. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon, ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.